Tama na yun. Kung magbibigay kayo, bigay nyo lang sa akin. Huwag na sa kanila, laki ng kinita nila Tapos sila na naman bibigyan nyo. Nagpa... Okay guys, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Sana po kayo dako ng mundo naroroon. Ako pumuli ang inyong lingkod, Maestro 21 TV. At sa ating video ngayong araw na ito mga kalingap ay talakayin nga natin, pag-usapan po nga natin itong panawagan di umano ni Pedring, ni Federico sa mga sponsors po ni Baby Beyonce. So yan po yung ating pinakapaksa at ito yung sinasabi na itong si Dr. Love daw po ay nagpapaawa, nagpapaawa daw sa sponsors para sila po ay bibigyan o tutulungan doon sa kanila pong isinampang kaso. So yan ang sinasabi po itong si Lolo Pedring. Itong Lolo Pedring na ito mga kalingap ay para bagang nabubuang na yata. Nabubuang na yata dahil hindi na po niya alam kung ano na lang po ang kanya pong pinagsasabi sa kanya pong live. Ito kaya po yung resulta ng kanya pong bagamat matapang po siya nagsasalita sa kanya pong live pero parang lumalabas tuloy na ito na po yung resulta ng kanyang pag-aalala po sa sa kaso na kanya pong haharapin. So nilalakasan lamang po niya yata yung kanyang loob para masabi po siya na hindi natatakot at handa po niyang harapin ang kaso. Okay? So yan po ang ating paksa. Bago po yan mga kalingap, tayo muna po ay magbibigay po guys sa founder po ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, at tangkilikin po natin Ate Edna Vlog, Kalingap Crab, at Kalingap Dan. At syempre, kung bagong dating lang po kayo sa munting channel na ito, sana po ay inyo rin pong tangkilikin sa pamamagitan po ng pagbibigay nyo ng like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell. At nang sa ganon, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Likewise, may galawag shoutout sa ating mga kasamahan po dyan sa Karepa, Kalingap Reactor Partners. Sa pamumuno po yan ng ating presidente, Javier De Leon, aka Birador. Okay, sa ating pagpapatuloy ay panoorin muna natin pakinggan muna natin po ang voice clip na ating pong kinuha sa live po ni Pedring. At dito tayo magbabase ng ating komento, kuro-kuro, opinion at reaction. Panoorin po natin mga kalingap. Ako guys, 5 yung baba ko dati, dalawa na lang ngayon Hoy mga sponsor, nagpapaawa sa inyo halos magmakaawa ka na ngayon. Hoy, mga sponsor, para sabihin ko sa inyo, malakas ang kaso nyo. Huwag kayong maniwala dyan sa mga yan na talo kayo. Malakas ang kaso nyo sa akin at may posibilidad na makulong ako. Ano ba yan? Talaga naman po, okay, may posibilidad. Malakas po talaga yung kaso. Hindi naman po, kasi may ebidensya na talagang nilait mo, binalakura mo. Ang pagkatao po ng Kalingap Angel na itong si Baby Beyonce mga Kalingap. So sinasabi po niya rito na itong sa live po ni Dr. Live, ay sinasabi po niya, mayroon po kasi nagkomento doon mga Kalingap na parang pumapayat na daw po itong si Dr. Love. Kasi dati daw po ay 3 yung baba niya, ngayon ay 2 na lamang po yung kanya pong baba. Okay. Kaya nga po sinasabi niyang nagpapaawa itong si Dr. Love. Para lang daw pong may mga sponsors na magbigay po sa kanya, lalo na po itong sponsor na tutulong sa kanila po sa kanilang isinampang kaso po ng pamilya po ni Baby Beyonce. At siyempre kasama po dyan si Beyonce. Kaya nga po sinasabi niyang nagpapaawa. Bakit itong sinasabi po niya mga kalingap? Hoy, malakas ang laban po ninyo. At ako po ay parang sinasabi niya, malakas ang laban niyo, wag na kayong magbigay. Yan po yung
tono po ng pananalita niya po pananalita niya po dito ni Pedring, mga kalinga pa. So malakas yung kaso ninyo, hindi na ninyo kinakailangan pang magbigay ng iyong financial assistant o support kay Dr. Love, kay Baby Beyonce at sa ama, si Tatay Biran. Kasi malakas daw ang laban at sa katunayan nga daw po ay baka siya daw po yung makukulong. Naku po, Pedring, talagang makukulong ka kung hindi ka pa rin tumigil sa iyong mga sinasabi. Maligalig ka pa rin hindi ka pa rin tumitigil sa iyong pong mga sinasabi. Kagaya nito ngayon, patuloy pa rin po yung iyong pangungutya sa kalingap. Okay? Dahil bata ang nabuli ko. Tama. Ang lakas ng kaso nyo. Kaya nga bumayad na ako ng abogado So, ibig sabihin pala mga kalingap, sinasabi niya ay alam pala niya mga kalingap, aware. Aware naman daw po talaga itong si Pedring na yung nabuli niya, ay nabalahuro niya ay minor de edad o baka naman itong kinokopya lang po niya. Kinokopya lang po ni Pedring sa mga nakikita po niyang nagla-live na ipinagtatanggol si Baby Beyonce na ang kanya pong minura ay minor de edad. So kagaya po niyan, malakas ang inyong laban dahil ang nabuli ay minor de edad at ako ang makukulong. Di ba sabi niya mga kalingap? Ay, nako. Parinig lang yan ni Doc Lab at saka ni Pastor para magbigay pa kayo ng pera. Yan sabi ko na nga ba Kunwari, yan po yung punto niya po rito mga kalingap. Nagpapaawa itong Dr. Lab para itong mga sponsors na ito ay magbigay ng tulong financial doon sa kaso. Huwag na kayo pumayag. Malakas ang kaso nyo. Dumidiskarte lang yan Gusto lang magkapera niya mga yan. Pambira. Okay, so ano naman ang pakialam mo, Pedring? Ano naman po ang pakialam mo? Kung nagpapaawa, at hindi naman po sila nagpapaawa, ano naman ang pakialam mo kung itong mga sponsors na ito na dati nang nagmamahal, na noon pa man ay talaga naman pong mga solidong nagmamahal po kay Baby Beyonce at sa kanyang pamilya, anong pakialam mo kung sila yung magkusang magpapaabot ng kanila pong tulong para siguraduhin na ikaw ay maghihimas rehas talaga, hindi po ba? So alam natin itong mga sponsor, itong mga mapagmahal na sponsor po ni Baby Beyonce at ng kanyang pamilya, ay kusa po silang nagbibigay at alam po nila yung pangangailangan ng pamilya. Kaya maski hindi sila nagsasabi ng kanilang pangangailangan, ay nagbibigay po itong mga sponsor na ito. Ano ngayon? Bakit mo kino-question kung halimbawa, bakit mo gustong bakit pinapanawagan mo na ito po ay hindi na dapat silang magbigay? Anong pakialam mo kung itong mga sponsor na ito ay magbibigay? Hindi naman humihingi po ang pamilya po ni Baby Beyonce. Kusa na lang po nila yon mga kalingap kung sila po ay tutulong financially sa kaso upang sa ganun masigurado na makalaboso itong si Pedring, di ba mga kalingap? So wala kang pakialam dahil hindi mo pera, Pedring, hindi mo pera yung ibibigay, hindi mo pinagpaguran yung ibibigay po ng mga sponsors na ito, Kayo, papayag kayo ng ganon? Lakas-lakas ng kaso nyo. Naiinggit ka lang yata Pedring. Inggit ka lang? Kung magbibigay kayo, bigay nyo lang sa akin. Ano? Ano yung sabi niya mga kalingap? Kung magbibigay po kayo, ay ibigay nyo na lang po sa akin. Nako po. Bakit naman ibibigay sa iyo? Kalaban ka nga Sino ba naman ang matinong tao? Sino ba naman itong matinong sponsor ng Beyonce at ng kanyang pamilya na yung imbes na para sa kanila ay ibibigay na lamang sa iyo itinuturing ka nga nilang kaaway dahil binalahura mo yung kanila pong minamahal at iniidolong si Baby Beyonce. Tapos sasabihin mo, ikaw na lang ang tulungan. Pambihirang. Anong
klaseng pag-iisip yan, Pedring, ha? Ikaw ba ay talagang nawawala ka na sa iyong katinuan? Kaya kung ano-ano na lamang ang iyong ginagawa, kung ano-ano lamang ang sinasabi mo, Pedring? Huwag na sa kanila, laki ng kinita nila Tapos sila na naman bibigyan nyo. Ano naman pakialam mo kung may kinikita, lalo na po si Dr. Love dahil pinaghihirapan naman po niya yung kanya pong kinikita, naging masipag naman po siya, masipag siyang nag-vlog, masipag po siyang mag-scout, kaya nga na-scout po niya yan si Baby Beyonce. So anong paki mo kung malaki ang kinikita po nila? Nainggit ka na naman dyan, Pedring. Nainggit ka, kaya nga tuloy sa isang araw ay nakakatatlong live ka rin, kasi naghahabol ka rin sa quota ni YouTube. Ganun lang po yan gawin mo rin yung kung ano yung gusto mo, huwag mong pakialaman ang iyong kapwa. Paawa lang. Ang mas nakakaawa, ako. Nako, Kasi ako yung makakasuhan. No, Ako yung dapat lang na ikaw ang bakit kakaawaan ka? Ginawa mo yan di ba? Bakit kakakaawaan ng mga Beyonce fans o EDSIN yan? Kagagawan mo yan, kaya ka kinasuhan ng dahil sa sa iyong kagagawan. Ngayon, ikaw ay gusto mong magpaawa? Pambihira. kukulong. Dapat lang na makulong ka kung mapapatunayan ng korte. Hanggat maaari, ang bigyan nyo ako. Nako. Huwag na sila. Kung maawain talaga kayo, sa akin kayo maawa. Sabi ko nga, ay hindi sila maaawa sa iyo kasi itinuturing ka ngang kalaban. Dr. Love kasi, ang laki na kaya kinita niyan sa inyo. Kaya makukulong. Kaya makakasuhan. Pabuti nga kung ikaw ay makulong. At ang lakas ng kaso nyo cyberbullying ng minor de edad. Pinoprotektahan ng batas ang mga babaeng Correct. Aware. Ano pa? Aware ka naman pala yan sa batas na yan, Pedring. Bakit ginawa mo, sa edad mo yan, ikumpara mo sa edad mo, dapat isa ka rin sana sa nagpoprotekta sa ating mga kabataan. Bagkos, ano yung ginawa mo? Tapos aware ka pa, sinasabi mo, alam mo yung batas na may batas na umiiral na pinoprotektahan natin ng mga kabataan sa cyberbullying, At magaganda. Protektado ng batas yan, yung mga batang minor de edad na magaganda, babae. Protektado ng batas yan, kaya malakas ang kaso nyo. Kaya huwag kayo maawa kay Dr. Love. Sa akin kayo maawa. Dahil nadali ako ng ewan ko ba? Nagbasa lang ako Parang sinabi ko lang na mukhang siopaw. Nadiinan ng siko. Sinabi ko mukhang bakla. Nako. Tapos yung katawan parang bakla. Nakasuhan tuloy ako. Okay, so kanina nagsabi ka na aware ka na kapag binubuli ang mga kabataan ay may kalalagyan. Okay, so dito sinasabi mo, nagtataka ka kung bakit nakasuhan ka, nagbigay ka lang naman yung iyong opinion tungkol po. Kasi ipatuloy po natin doon sa bahaging yun na sinasabi po niya na nagbigay lamang daw po siya ng opinion. Okay. Pambira yan. Pananaw ko yan Pananaw daw niya. Tinanong kaya ako. Okay. So, ang sinasabi po niya dito mga kalinga, pananaw lang naman daw niya. At yun ay sinagot lamang po niya yung isang nagkomento kung ano yung opinion niya. Ano ang pagkatingin niya o anong ano ang nakikita niya, paano niya i-describe itong si Baby Beyonce. So yun po yung sinabi po niya, ang sinabi daw niya ay yung siko daw ay mukhang bakla, ang katawan ay mukhang bakla. Okay, tayong mga vloggers, lalo itong mga live streamers, kung ikaw ay live streamer,
alam mo na yung komento na yan, tinanong ka lang kung anong palagay mo. Nagagandahan ka ba sa itsura ni Baby Beyonce? Parang kapareho na rin po yun na yung sinabi mo, maski sabihin mong opinion, ay nagmula na po yan sa iyong bunganga. Hindi mo yung binasa. Kung sinasabi mo naman na binasa mo lamang po yung komento ng isang baser, o kung may tuturing man baser na yan, ikaw na live streamer, ikaw na ang mag-filter kung ano ang pwede mong sabihin dito sa ating live. Kasi meron po tayong sinusunod na guidelines ni YouTube at aware ka na pambubuli na po yung kung aware ka na may nambubuli kay Baby Beyonce, so ikaw na yung bahalang mag-screen kung ano yung dapat mong sabihin dito na in such a way na hindi mabubuli at hindi masasaktan itong pamilya at itong si Baby Beyonce. Bagkus anong ginawa mo? Talagang sinabi mo talaga. Sabi mo, opinion mo lang o pananaw mo. Pananaw mo, pero i-broadcast mo. I-broadcast mo ngayon ay mabubuli na yung bata nang dahil sa iyong sinabi. Kasi kung broadcast mo yan, magsasayahan yung mga bashers na nandyan po sa iyong comment section. Dito ba? Ay, naku po. Sabi nung nagtanong nung sa comment section, Pet, ikaw, ano tingin mo kay Beyonce? Maganda ba yun? Sabi ko, hindi mukhang bakla kaya yun. Mukhang syopong na nadina ng siko. Yung katawan niya. Sabi ko, wala. Parang katawan ng bakla. Mukhang bakla nga eh. Anak ka ng tatay mo. Ako na demanda. Pambira yan. Okay, so siya daw ang nademanda. Kasi nga, okay, tinanong ka, hindi mo naman binasa, maski sabihin mong babasahin mo yung komento na may nagkomento na pangit itong si Baby Beyonce, yung siko ay mukhang siopaw o kaya siya ay mukhang bakla, katawan ay mukhang bakla. Hindi, sinabi ko na kanina mga kalingap na ikaw na dapat, kung ikaw ay matino sa edad mong yan, kung ikaw ay matino-tino at ikaw ay matinong vlogger na alam mong maaring ikabubuli ng isang bata, na aware ka na ang bata ay dapat hindi binubuli, dapat in-screen mo. Maski sabihin mong yun ang pakiramdam mo, yun ang tingin mo. Maski sabihin mo yun ang tingin mo kay Baby Beyonce, ay sa sarili mo lamang po yun siguro. Or pwede mo rin siguro sabihin yan sa mga malalapit mong kaibigan, malalapit mong kamag-anak, kapitbahay mo na hindi dito sa harap ng kamera, kaya tuloy masasampulan ka. Okay? So, ngayon ay pagtisan mo kung ano ang dadating sa iyo na kapalaran sa kasong ito, mga kalingap. At yung panawagan mo, hindi pa nabubuang. Yung panawagan mo na hindi magbigay itong mga sponsors na ito, hindi tutulong ang mga sponsors na ito kay Baby Beyonce, bagkos ay ikaw na lamang ang tutulungan. Ay nako, hindi pa nasisiraan ang mga solid Beyonce supporters upang sa ganun ay ikaw ang suportahan kasi ikaw ay itinuturing po nilang kalaban. Okay, so hanggang dito na lamang po tayo mga kalingap. Ulit, tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rob, Kalingap Dan. At kung at muli, pinapakiusapan po kayo na sana po ay inyo rin pong tangkilikin ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng inyong pagbibigay ng like, share, and subscribe. At tuloy, pindutin na rin po ang notification bell at nang sa ganon, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli, sa mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. God bless everyone.